Magandang buhay po sa atin lahat and welcome to Papa Jo's Vlog Kakwentuhan. Bati muna tayo sa mga bagong followers natin kay Kang David and Let's Me Francis. Yun, salamat po sa pag-follow and salamat po sa suporta. Ang pagkukwentuhan natin ngayon ay napansin ko na out of circulation nga pala tayo kasi medyo nagkasakit tayo, nagkatrangkaso tayo for a week. Anyways, during that time na may sakit tayo, nakakanood tayo ng mga videos and napansin ko napakadaming nagpo-post tungkol sa pagtitinda, especially food cart and rolling food cart and yung mga successful sa business nila. By the way, congratulations sa inyo. Madami mga nag-success sa pagtitinda ng mga tuhog-tuhog like fishball, kwek-kwek, squid balls, kikiam, and ganoon din sa fried chicken, mga fried chicken skin, ano pa ba, pares, mami, and tapsilog, yon at iba pa. Madaming success ang nakita ko sa mga post nila. Congratulations po. Anyway, ang pag-uusapan natin, aside from success, real talk naman tayo. Laging nai-advise sa atin, actually nai-advise ko din na pumasok tayo sa pagtitinda, especially sa food industry, sa food business, katulad nga niyang mga nabanggit ko na mga pagkain, sapagkat napakalaki ng rate at potential na maging successful at kumita. At maaaring kumita ng masigit pa sa sinusweldo ng pangkaraniwang trabahador sa isang araw. Magkatapatan tayo, real talk, eto yan. Ano ba ang mahirap dyan? Baka masyado kayong na-motivate, okay yan, and na-encourage na pumasok sa ganito ring mga klase ng negosyo. Aralin po natin maigi sapagkat mostly na ipopost yung mga success, kumita, at maganda yung tinakbo na negosyo na ipopost natin yan. But normally hindi ko sinasabing lahat, hindi na naipopost yung mga nagtinda, food business, rolling food cart and food cart, hindi na naipopost yung mga hindi naging successful. Paunang salita, advice ko sa inyo, ang food business ay napakatrabaho niya. Tatrabahuin mo yan, kung ang nagtatrabaho ay 9 hours, 10 hours, yan ay napakahabang trabaho, 16 hours. Andyan na yung purchasing, mamamalengke ka sa umaga, preparatory, lalo na yung mga tuhog-tuhog, napakatrabaho niyan. Fried chicken, ganun din, chopping ka, magmamarinate ka, and then ilalako mo at ititinda mo. Maging magaling tayo sa business. Pag-isipan maigi, aralin ang location, aralin ang paninda, sapagkat mataas din ang kompetisyon. Sa pwesto ko, ang dami namin nagtitinda ng fried chicken, dikit-dikit kami, baka 5, baka mahigit pa. Kailangan competitive ang price mo. Number 1 kasi talaga dyan, price. Sinubukan kong malalaki yung cuts ko, hindi gaano naging tagumpay. At kasi yung mga customers ko doon ay mga trabahador, so kahit na malilit lang yung chicken mo, basta affordable at maging enough yon para maging ulam nila at makakain sila ng kanilang meals, basta may rice. Aralin maigi, lalo na yung mga pares, marami rin yan, mataas ang kompetisyon dyan. Kailangan masarap, mura, malinis, at matao ang lugar mo. Hindi yan basta-basta, kailangan dyan ng teamwork, ng tao. At the same time, ulitin ko sa inyo, ang business na yan, minsan ay kailangang bumilang ng mga months, couple of months para kumita ka at para makilala ka. So tatawid ka minsan ng 3 buwan na ang kita mo ay sakto lang, bawi lang, or maaari ding mag-negative ka pa. Kapag ka hindi mahaba ang PC mo, mapuputol ka. Kung hindi ka competitive, mapuputol ka, may stop yung business mo.
pinakamahirap yan ay ang tag-ulan, umaabot ng 4-5 buwan. So walang papasok gaanong income niyan para sa akin, sa experience ko. For 4 months matumal kasi nga walang taong lumalabas at kumakain. Ganun pa man, naisip ko na magkaroon ng rolling food cart, at the same time magkaroon na rin ng physical store. Kasi yung rolling food cart ko, nagtitinda yun ng parang alas 3 lang hanggang alas 8, alas 9 ng gabi. So sa umaga, bakante yung time. So naisipan ko magtayo ng physical store. But still, kailangan ng puhunan. Kailangan ng pambayad ng renta, kuryente, tubig, gas, and ng tao. Kaya medyo nangangailangan ng puhunan. Meron akong napanood na isang business, yung iba lang naman, hindi naman madami. Sabi nila, sa business nga daw, hindi na kailangan ng puhunan. Sa experience ko, kailangan ng puhunan. Para tumawid yung business mo, lalo na sa early stage ng business mo, hindi ka pa kilala, kailangan mo ng puhunan yan. Magkakaroon ka ng losses niya bago ka makilala, bago mo maayos yung paninda mo. Lalo na kapag nag-umpisa ka pa lang, marami pang changes at kailangan baguhin sa paninda mo para mas maging maganda. Magpapalit ka pa ng diskarte niyan. So kung maiksi ang PC mo, mapuputol ka. Bago mo ma-perfect yung paninda mo, putol na PC mo, baka magsara na yung business mo. Ganun pa man, bago pasukin yan, kung na-encourage ka, kung na-motivate ka na magagandang post, mga kumikita, ay pag-isipan maigi, aralin maigi. But anyway, kapag yung paninda mo ay nakilala na at maganda talaga yung paninda mo, quality includes price, cleanliness, lasa, included na yan. Sa quality na yan lahat pumapasok. Kung magandang quality ng paninda mo, malaki yung potential mo na kumita ng maayos. But still, pag-isipan maigi. So yun lang muna yung pag-usapan natin. And next videos natin, re-reveal ko sa inyo kung ano yung mga business na pinasok ko na hindi ako naging successful at nahinto sapagkat hindi ko makita. Minsan ay pumapatas lang, minsan ay nalulugi pa. Salamat po na marami sa inyong lahat. Nice to see all of you again. God bless us all. Bye-bye.